Sa araw pong ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Timoteo at San Tito. Hindi ho siya Tito ng bayan. No? Hindi rin po siya Titos of Manila. Ito lang po yung pagkakasalin sa Tagalog ng kanyang pangalan sa Ingles na Titus. At kung bubuksan po natin ang Biblia, may dalawang sulat si San Pablo kay Timoteo, isa kay Timoteo at isa kay Tito. Yung unang pagbasa natin, pinasa sa atin ang sulat ni San Pablo kay Timoteo. Bakit sumulat si San Pablo sa dalawang ito? Dahil sila ay malapit sa puso ni San Pablo bilang kanyang mga katuwang sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa katunayan nga pag may pinupuntahan si Pablo, may isang Kristiyanong komunidad doon na umusbong ang pananampalataya, iniwan niya doon si Timoteo. Para si Timoteo ang mangalaga sa sumisibol at nagsisimula pa lang na binhi ng salita ng Diyos. Ganon din kay Tito. Sila ay tinagubilinan ni Pablo. Hindi lang kasama niya sa pagpapahayag, kundi tagapangalaga din ng pananampalataya na bunga ng kanilang pagpapahayag. Maganda po sa ating ebanghelyo na sinabi ho ni Jesus sa kanyang mga alagad na manatili kayo sa bahay ng inyong tinutuluyan. Bakit yun ang sabi? Bakit mahalaga ho ang bahay o tahanan bilang isang lugar na pagpapahayagan ng salita ng Diyos? Siguro karamihan sa atin ay makaka-relate sa kwento na sila ay naging deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno dahil sa magulang nila. Dahil sa lolo o sa lola. Yung iba siguro ay bago ho magpiesta nung January 9, nanonood po ako ng mga kwento ng mga deboto at paano sila nagsimula bilang isang deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. Nagsimula ang lahat sa isang paanyaya at kadalasan ang paanyaya ay nagmula sa tahanan. Nagmula sa pamilya. Deboto yung lolo, napasa sa anak, at yung anak pinasa doon sa kanya namang anak. 3 generations of devotees. Nagsimula lahat sa bahay. Kaya maganda rin para sa atin bilang Kristiyano, pwede ba ang mga bahay natin ay maging lugar kung saan ang salita ng Diyos ay ipinapahayag? Pwede kaya at posible ba na ang ating mga tahanan ay pwedeng maging lugar kung saan ang pagmamahal ng Diyos ay nadarama? At hindi ba ganun naman? Pag ang salita ng Diyos ay ipinapahayag, ang pagmamahal ng Diyos din ay nadarama. Dahil sa kanyang salita, nakikilala natin ang Diyos na nagmamahal sa atin. Diba? Nagsisimula at umuusbong ang pananampalataya sa tahanan. Kaya, diba, sa ating unang pagbasa, balikan natin. Sino ang tinuro ni San Pablo para kay Timoteo na naging larawan ng pananampalataya? Yung lola niya at yung nanay niya. Larawan ng pananampalataya at ang tagubili ni San Pablo, sila'y tularan mo rin bilang modelo mo ng pananampalataya. Kaya magandang imbitasyon sa atin. Sa bahay, sa pamilya, sana merong puwang lagi ng pagbabahagi ng mabuting balita. Isang araw po, naglalakad-lakad po ako dito sa palibot ng simbahan at may nakita po akong mag-ina.
Pagdating po nila sa imahe ng Nazareno, yung nanay ay nagdasal, itinaas ang kamay sa harapan ng Nazareno, habang yung anak niya, mga 7 years old, nakatingin sa kanya. Nung napansin ng nanay habang nagdarasal, nakaganito siya, sinabi sa kanyang anak, taas mo din ang kamay mo at manalangin tayo ng sabay. Sa iyong anak niyang babae, tumaas din ang kamay. Pareho silang nanalangin dahil ang nagturo sa bata ay yung sarili niyang nanay paano manalangin. Nagsisimula sa pamilya, nagsisimula sa tahanan ang ating pananampalataya. Kaya maganda ring imbitasyon nito at hamon sa mga magulang po na naririto. Patuloy po ninyong ipahayag ang mabuting balita sa inyong tahanan. Patuloy ipahayag ang mensahe ni Kristo na handang magpatawad, handang tumanggap sa atin sa kabila ng ating mga kahinaan, sa kabila ng ating mga pagkukulang, sa kabila ng ating pagkakasala. Ang Diyos ay naghihintay sa atin na magbalik loob sa Kanya, naghihintay sa atin na masumpungan siya, at siya rin ang Diyos na handang magpatawad sa atin. Kung ganun po yung gagawin natin, ang debosyon natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ay tunay ngang lalago. Gusto mo bang lumago ang debosyon mo sa mahal na pong Jesus Nazareno? Gusto mo ba na ang iyong debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno ay mas lumalim pa? Kung ang sagot mo ay oo, makinig kang mabuti. Para lumago ang iyong debosyon at pananampalataya kay Jesus, simulan ito sa misyon. Kasi kung gusto ang pagpapahayag, doon lumalago ang ating pananampalataya. Kasi ang unang tagatanggap ay tayo. At kung patuloy nating inuulit at ipinapahayag ang pananampalataya natin, parang two-edged sword ho yan. Nakakapagdulot ka ng pagbabago sa isang tao, at ang salita ng Diyos sa iyong pinapahayag, nakakaapekto rin sa iyo. Ang pagmimisyon bilang mga Kristiyano ay ang paglago natin sa ating pananampalataya. Ang pagmimisyon natin at pagbabahagi natin ng ating pagmamahal kay Jesus sa iba't ibang tao, sa mga taong malapit sa atin, sa bahay, sa trabaho, kung sila ang papahayagan natin ng ating pananampalataya at debosyon, yun po ay ang ating misyon. Hindi mo na kailangan pumunta sa ibang lugar. Hindi mo na kailangan pumunta sa malayong lugar at masabing, magbimisyon ako. Punta ako sa ibang bansa. Kung doon ka tinatawag, sige. Pero kung hindi ka tinatawag na pumunta sa malayong lugar, kahit sa pamilya mo, simulan ang misyon. Kung sa trabaho mo, tingin mo walang puwang ang Diyos doon, dalhin si Jesus doon. That is your mission. At yan ang paraan natin ng paglago sa pagbabahagi, sa pagmimisyon. Lumalago tayo sa pananampalataya. Ito'y paanyaya sa atin ng Poong Jesus Nazareno ngayon. Makibahagi sa kanyang misyon. Kung paano nakibahagi si Timoteo at si Tito sa misyon na inatas ng Diyos kay Pablo, tayo rin po bilang mga Kristiyano makiisa sa pagpapahayag ng kabutihan at pagmamahal ng Poong Jesus Nazareno sa lahat. Imbitasyon ito sa atin. Sana tumugon tayo at sabihin natin sa Kanya, mahal na Poong Jesus Nazareno, narito po kami. Katuwang ninyo sa pagpapahayag ng mabuting balita. Katuwang ninyo sa ng ang lahat ay marinig
ang iyong mabuting balita. Kasama mo ako, mahal na pong Jesus Nazareno. Amen.